Sa huling sandali, sumugod ang katulong at siya ang tinamaan. Nauna nang nakatawag ng pulis si Hong Hee-ju. Tinukso pa sila ng kriminal bago tumakas. Dumating agad ang mga pulis matapos ang ilang sandali. Nasa ligtas na ring kalagayan ng katulong. Galit na galit ang kriminal. Wala nang kumampi sa kanya. Isang taon na ang nakalipas mula nang bumalik ang lahat ng kanyang alaala matapos niyang makita sa balita ang pagkamatay ng kanyang lolo. Pinagsisihan niyang hindi niya ito napatay mismo. Sa ngayon, tanging ang kanyang ina na lang ang kumakampi sa kanya. Maging ang kanyang ama ay gusto na siyang mawala muli at ipinadala ang mga tauhan nito upang sundan ang kanyang ina at hanapin siya, ngunit muli siyang nakatakas. Inakusahan ni Ginang Baek ang asawa na walang puso sapagkat itinulak nito ang kanilang anak sa impyerno. Iginiit ng asawa na ang anak nila ang siyang nagdulot ng impyerno sa kanilang buhay. Sa sobrang galit, ibinunyag ni Ginang Baek ang isang lihim na hindi matanggap ng asawa. Wala niyang anak o ang asawa niya ang kamukha ni Ginoong Baek. Ang tunay na kamukha ni Ginoong Baek ay si Baek Sayon. Lumabas na si Baek Sayon pala ang anak sa labas ni Ginoong Baek. Natagpuan ng mga pulis ang 4 na kalansay ng tao sa address na ibinigay ni Baek Sayon. Kinilala ni Ji Sang-woo na yon ang mga nawawalang bata mula sa ampunan. Pansamantalang inaresto ang katulong para imbestigahan. Natuklasan din ng mga pulis ang mga nakatagong device sa kanyang bahay at mga impormasyong may kaugnayan kay Baek Sayon. Mayroon din isa pang target na minamanmanan, malamang ay ang kriminal. Ikinuwento ni Hong Hee-ju sa kanyang kapatid ang lahat ng nalalaman niya. Biglang naalala ni Inha ang pag-iyak ng kanyang nakababatang kapatid sa bakuran noon. Tumakbo palayo ang batang nangaapi sa kanya at hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin noon. Ngayon, napagtanto niyang ang batang iyon ay maaaring ang kriminal. Pagkaraan yon, nagkaroon ng aksidente ang kanilang pamilya. Pinaghinalaan niyang sinubukang patayin ng pamilyang Baek ang kanyang kapatid dahil nakita nito ang mukha ng kriminal. Sa oras na yon, dumating ang ina ni Hong Hee-ju. Pinagalitan siya dahil sa kabuluhang dulot niya. Sinabi pa ng ina na mas mabuti sana kung ipinakasal na lang nila si Hong Hee-ju sa babaerong iyon. Sa pagkarinig nito, naalala ni Inha na minsan ay tinanong ni Baek Sayon tungkol sa bagay na yon. Siya rin ang nagmungkahi noon ng pagpapalit ng ikakasal. Nahulaan ni Inha kung sino ang nagpadala ng ulat ng DNA test. Nang makabalik si Baek Sayon sa bahay, diretsahan siyang tinanong ni Hong Hee-ju. Minsan na nitong nasabi na matagal na niya itong nagugustuhan, kaya't lohikal lamang na siya ang nagpadala ng ulat ng DNA test. Masaya si Hong Hee-ju na malaman na hindi pala siya pamalit, na siya talaga ang babaeng gustong pakasalan ni Baek Sayon. Tinanong niya kung pakakasalan pa rin siya nito kapag natapos ang lahat. Umiling siya. Sinabi niyang ipagpapaliban muna niya ang proposal hanggang matapos ang lahat. Idinugtong pa niya na lagi siyang nagtataka kung bakit patuloy pa rin siyang nabubuhay. Pagkatapos niyang makilala si Hong Hee-ju, natagpuan niya ang kasagutan. Matamis niyang hinalikan si Hong Hee-ju, umaasang mahuhuli na rin sa wakas ang kriminal. Kinabukasan, magkasamang pumunta ang magkapatid sa kanilang ama. Hindi gaanong nagulat si Chairman Hong nang marinig na nakapagsasalita si Hong Hee-ju. Matagal nang hinala ni Inha na alam na ng kanilang ama ang lahat ng lihim. Tinanong nila ito tungkol sa kasunduan nito kay Ginoong Baek. Lumabas na nais talagang maghiganti ni Chairman Hong kay Ginoong Baek. Ngunit nabanggit ni Ginoong Baek ang kahinaan ng kalaban. Mas pinahahalagahan ni Chairman Hong ang mawawala kaysa sa makukuha niya. Nag-invest siya ng bilyon-bilyon sa kampanya ni Ginoong Baek. Kung papatayin niya ito, mawawala ang lahat ng perang iyon at hindi rin mabubuhay muli ang kanyang anak. Kaya't nangako si Ginoong Baek na tutuparin ang isang kahilingan niya ng walang kondisyon. Pagkatapos, inialok niya ang buhay ng kanyang apo bilang kabayaran sa pagkawala ng anak ni Chairman Hong. Ngunit ngayon, natuklasan ni Chairman Hong na buhay pa pala ang kanyang apo. Sa matinding galit, dinala niya ang kanyang baril sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Ginoong Baek. Naramdaman ni Hong Hee-ju ang panganib kaya't agad niyang tinawagan si Baek Sayon. Samantala, ginamit ng pulisya ang device na nakuha mula sa katulong upang matunton ang kinaroroonan ng kriminal. Galit na hiningi ni Chairman Hong sa pamilyang Baek na ibalik ang kanilang anak. Biglang may sumabog sa loob ng bahay. Alam agad ni Ginang Baek na ang anak niya ang may kagagawan dahil nakita niya ito malapit lang kanina. Pagdating ni Baek Sayon, magulo na ang lahat. Nagmamadaling nahanap ni Inha si Hong Hee-ju, ngunit dinukot na pala siya ng kriminal at tinawagan si Baek Sayon. Hindi niya matanggap ang perpektong buhay ni Baek Sayon, isang buhay na noon ay ninanais ng kanilang lolo para rito. Gusto niyang sirain si Baek Sayon at ipadama rito ang sakit. Dahil noong siya ay mamamatay na, pinanood lang siya ni Baek Sayon na nagdurusa. Biglang ipinadala ng pulisya ang lokasyon ng kriminal. Sinabihan ni Baek Sayon si Hong Hee-ju na huwag mag-alala dahil pupunta siya upang iligtas siya, ngunit tumanggi si Hong Hee-ju. Ngayon naman, gusto niyang siya ang magprotekta kay Baek Sayon. Pagkatapos magpaalam, pinaharurot niya ang sasakyan at sumalpok sa pagkalatyan. Walang nagawa si Baek Sayon kundi sumigaw sa kawalan. Natagpuan ng rescue team ang sasakyan sa ilalim ng tubig, mga 20 metro ang lalim, ngunit wala na roon ang 2 tao. Ibinunyag ng mga mamamahayag na ang asawa ni Baek Sayon ay dinupot at nahulog sa ilog kasama ng kriminal. Naglabas sila ng sketch ng kriminal at humingi ng tulong sa publiko. Maya-maya, nagdaos ng press conference si Baek Sayon. Ipinahayag niyang hindi siya ang tunay na Baek Sayon. Lahat ng taglay niyang pagkakakilanlan ay hindi kanya. Ang tanging totoo ay siya ang asawa ni Hong Hee-ju. Ibinahagi sa publiko ang mga detalye ni Hong Hee-ju at humingi ng tulong upang mahanap siya.
Habang tinitingnan ang litrato ng kanyang asawa, napuno siya ng pagsisisi. Sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama, lumayo si Baek Sayon sa kanyang asawa upang pigilan ang sarili na mahulog ng lubusan sa kanya. Dahil doon, napalampas niya ang maraming sandaling puno ng saya. At sa oras na handa na siyang maramdaman ang pag-ibig, huli niya ang lahat. Pagkatapos mawala ni Hong Hee-ju, agad na nagtungo sa lugar ang kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Baek Sayon ang pag-aalala sa mukha ng ina ni Hong Hee-ju. Habang nagmamasid siya sa paligid, napansin niyang wala roon si Kim Baek. Sinuri ng mga pulis ang security footage mula sa memorial, ngunit hindi nila ito nakita. Nagsimulang magduda si Baek Sayon, kaya pumunta siya sa garahe ng pamilya Baek kinagabihan upang maghanap ng mga palatandaan. Pumasok siya sa sasakyan ni Kim Baek at napansin niyang nabura ang dashcam footage. Lalong tumibay ang hinala niyang sangkot si Kim Baek. Tinawagan niya ang mga pulis upang humiling ng agarang pag-aresto. Sa sandaling yon, dumating mismo si Kim Baek. Tinukso siya ni Baek yon, sinasabing ni hindi man lang ito lumuha para sa nawawalang anak. Sagot ni Kim Baek, nang mawala ang kanyang anak 20 taon na ang nakalipas. Palagi siyang nagmamadaling pumunta upang kilalanin ang bawat bangkay na natatagpuan. Noon pa man, natuloy na ang kanyang mga luha. Ngayon, gusto niyang maranasan ni Baek Sayon ang parehong sakit ng pagkawala ng minamahal. Kinabukasan, sumali sa paghahanap ang mga kasamahan ni Hong Hee-ju sa trabaho. Sinabi ng pulisya kay Baek Sayon na maliit na lang ang posibilidad na buhay pa si Hong Hee-ju. Tumanggi siyang sumuko hanggat hindi niya nakikita ang katawan ni Hong Hee-ju. Lalong masama, tinanggihan ang kahilingan niyang madidein si Kim Baek dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Nanatiling determinado si Baek Sayon at nagpasya siyang ipresenta ang mga ebidensyang ibinago niya. Samantala, nagdaos ng pagpupulong si Chairman Baek upang kontrolin ang opinyon ng publiko. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis dala ang warrant of arrest laban kay Kim Baek na inakusahan ng pagpatay. Sa kabilang banda, paulit-ulit na tinatawagan ng ina ni Hong Hee-ju ang numero ng anak niya, labis na nagsisisi at nagdurusa. Nais lang naman niya ipakasal si Hong Hee-ju sa mayamang lalaki upang makaalpas sa hirap, ngunit hindi niya naisip na hahantong ito sa ganitong kalungkutan na tuluyang nawala ang ngiti ng anak niya. Parehong sakit ang naramdaman ni Ha. Pinuntahan niya ang kanilang ama at sinermonan ito dahil wala man lang ginagawa. Dumating naman ang ina